At the in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys, samahan nyo akong gagala tayo sa napakaganda na mga tanawin dito sa New Zealand. So ito nga yung mga pinabaybay namin dito sa New Zealand na daanan papunta sa aming town. So ang dami talagang mga punong kahoy na mga parang patay na kung tingnan guys, no? Kasi nga winter pa ngayon sa New Zealand at palapit na nga yung spring. So, yung mga punong kahoy, nag-uumpisa na sila mamumulaklak at yung mga flowers na pang spring ay nag-uumpisa na rin na mamulaklak. So, ito pala yung kabundukan ng New Zealand. So, ang dami mo talagang makikitang mga karnero dyan guys, saka mga tupa at saka mga baka guys. So, ayan nga yung makikita mo, bubungad talaga sa mga mata mo yung itong mga tupa dito na nakadisplay sa kanilang kabundukan. So, ito pala yung province of New Zealand. So, ngayon nga guys ay pupunta kami sa town dito sa malapit lang sa tinitirhan namin. Kasi nga may appointment yung aking majesty. Tapos may kukuhanin din akong vitamin sa pharmacy. Bibili lang ako ng vitamin sa post. Dadaanan din namin yung aming kaibigan dito. Malapit lang sila nakatira dito sa amin din guys. So pagkatapos naming pumunta sa kanyang appointment ay pumunta din kami sa pharmacy para may bibilhin akong aking vitamins. Tapos pupunta na rin kami sa aking kaibigan at pupunta din kami doon sa napakagandang park dito sa town. So every town kasi dito guys sa New Zealand ay may mga park talaga na pwede mong pasyalan at galaan. Libre lang pala yung pupunta ka ng park para gagala dito guys. Libre lang yung mga magagandang view dito na galaan sa New Zealand. So ayan nga guys, umuulan na naman ngayon dito sa New Zealand. Pag spring kasi at winter, laging umuulan dito sa New Zealand. So 3 buwan na nga yung ulan dito. Bihira lang talaga yung walang ulan dito sa New Zealand pagdating ng winter at spring guys. So talagang maulan talaga yung panahon ngayon. So ngayon nga guys ay umuulan na naman. Ayan, makulimlim na naman yung panahon ngayon dito sa amin guys. So ayan nga guys, pero malamig pa rin yung temperature kasi nga is papunta pa lang ng spring. So ito nga yung view sa kabundukan ng New Zealand. Wala talagang masyadong mga kabahayan or mga bahay dito guys kasi nga malapad talaga yung lupain dito na pinapastulan lang nila ng baka at itong sheep or tupa. So ito na nga guys yung makikita mong mga kahoy ay nag-uumpisa na nga silang mamulaklak. Kasi nga sumisibol yan sila pagdating ng spring at ang isisibol nila pala ay yung mga bulaklak. Nalalabas muna yung bulaklak bago yung mga dahon. So ito nga guys, tumigil na naman yung ulan pag malapit na kami dito sa town na aming puntahan. So ito na nga yung town na aming pinupuntahan dito guys pag pumupunta kami sa town at pamimili. So ito nga yung building town sa New Zealand. So ito pala ay malapit lang sa aming tinitirhan. Mga 30 minutes lang galing sa aming bahay. So ito na yung unang town na mapupuntahan namin. So may appointment nga kasi yung aking majesty sa guys dito sa anong tawag doon guys, basta may appointment siya guys at pagkatapos niya na ay pupunta na pala kami sa pharmacy. So ito pala yung building town dito at napakalinis talaga yung kanilang town dito. Kahit saan ka talaga magpunta guys ay wala ka talagang makikitang mga basura dyan. Kasi nga napakalinis at bawal talaga magtapon-tapon ng mga basura dyan sa kahit saan. So at saka yung nila guys, yung mga basura nila ay may basurahan talaga bawat barangay or bawat town dito guys. So ito pala yung pharmacy na aming pinuntahan kasi nga may binili lang kami dito, napadaan lang kami dito, may pinick up lang din yung majesty ko dito guys.
Ayan yung mga vitamins dito guys na naka-display. So ito pala yung kanilang pharmacy dito guys. So pag New Zealander ka pala guys ay libre na pala yung mga gamot mo na makukuha mo dito sa pharmacy. Ikukulik mo na lang. So ayan na guys, tapos na ako nakabili ng vitamins. Tapos dumaan na rin kami sa aking kaibigan dito guys. Pero hindi ko na lang binidyohan guys kasi nga yung mga tao dito ay private. So ito nga guys, dumaan nga kami dito sa park. Kasi sabi ko na sa aking partner na idaan niya muna ako dito sa park kasi nga manonood ako sa titingnan ko yung mga bulaklak dito at yung mga halaman kong namulaklak na. So ito nga guys, namulaklak na nga itong mga halaman dito guys. Itong mga bulaklak na tanim dito sa park at may mga ano din pala dito sila, yung Peking duck. So may Peking duck at saka gansa din dito sa park nila guys. So may parang fish pond din dito sa kanilang park. So ito nga yung bulaklak na nakita ko. Napakabango pala itong bulaklak na to guys. Scented siya at saka may punong kahoy din pala dito na namulaklak. So ipakita ko sa inyo guys yung mga bulaklak ngayon dito sa park ng building. So ito nga yung kagandahan dito guys no, pag boring ka sa New Zealand ay marami ka talagang pwedeng mapuntahan at magalaan na mga park. At saka libre lang pala yung galaan nila dito guys no. So magsawa ka talaga kung ilang oras ka dito kasi nga libre nga guys no. Tapos yung mga park pala dito ay talaga namang may taga-ayos talaga sila at taga-tanim sila ng mga halaman dito guys at taga-dilig pagdating ng summer. So ito nga pala yung magnolia tree na namulaklak ngayon dito sa park guys. So ayan guys, may iba't ibang uri pala nito at may iba't ibang color din ang magnolia tree. So ayan lang yun, nakita ko ngayon na magnolia tree dito sa park. Color white siya guys at napakabango pala niyan. So ito naman yung fish pond dito at pinapakawalan pala yan nila ng mga Peking duck dito guys. Yung mga Peking duck pala dito guys ay napakataas lumipad. So mga wild lang pala yung mga duck dito pag ano guys, pag dito sa New Zealand. Ang dami palang mga Peking duck na wild duck dito guys. Kaya napaka taas nilang lumipad. So ito pala yung magnolia tree guys na namulaklak na ngayon. So umpisa na kasi yung spring ngayon sa New Zealand guys. Kaya ayan na nga guys, nagsipaglabasan na yung bulaklak ng mga kahoy. So yung mga kahoy pala dito guys no, pagdating ng spring ay namulaklak talaga sila. So ito pala yung magnolia tree na tinatawag nila pero color white siya. May ibang kulay dyan guys, maroon at saka pink at saka yung yellow color. So ayan nga guys, napakahangin nga ngayon dito sa park. Ayan, napakalamig din yung hangin. Para kang mas malamig pa sa aircon. Ayan guys, mas malamig pa sa aircon. Ano ba tong voice over ko guys? Para na kung ano yung lalamunan ko guys. Para na akong sinisipon kasi nga malamig pa dito sa New Zealand. So ito naman yung bulaklak na malaki guys. Na-amaze talaga ako dito sa bulaklak na to kasi nga napakalaki siya na bulaklak guys. Ayan, binidyohan ko talaga siya. Ayan pala yung ornamental na bulaklak dito sa New Zealand. So ayan, yung bulaklak niya napakalaki. Parang kamao. Mas malaki pa sa kamao mo guys. So ang ganda talaga ng mga bulaklak dito. Dito lang ako nakakakita ng mga kakaibang bulaklak. So ayan nga guys, para siyang ano guys no, ang lalaki. Mas matangkad pa yan sa akin yung bulaklak na yan. So ito yung view dito sa park for today. So yung mga kahoy na ibang kahoy dyan ay wala pa talaga silang mga dahon. Pero after mga 1 week yan guys, lalabas na yung kanilang mga bulaklak. Hindi pala bulaklak, hindi pala dahon yung unang lalabas guys. Bulaklak pala yung unang lalabas ng mga kahoy na walang mga dahon. So yan din yung nakita kong bulaklak dyan sa gilid ng bahay nila guys. Napakaganda talaga yung mga bulaklak guys. So at ito naman yung mga friendship ng mga New Zealand
friendship na bansa ng New Zealand. So ayun na nga guys, tapos na kaming nagala, pauwi na din kami sa aming bahay. Thank you for watching.